Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5861-5880. Kabanata 5861. James ay sumagot, kaagad. Isang agad siyang kumuha ng ilang mga dekalidad na mga course ng Genesis, na lahat ay nasa ranggo ng Yearswandale, mula sa kanyang kayamanan sa imbakan. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, halos 12 mga course ng Genesis ang lumitaw at nakakalat sa walang bisa. Kaagad pagkatapos, inilagay ni James ang Zovian, Stephen, at Quattro sa isang puwang sa loob ng kanyang katawan. Ang hindi mabilang na mga powerhouse ng sekta ng Yaqis ay agad na naiintriga ng mga course ng Genesis. Mga Genesis course sa ranggo ng Yearswandale. May isang Genesis course sa ika-6 na baitang na Yearswandale ranggo. Agad na sumugod ang mga powerhouse patungo sa mga course ng Genesis, na umaasang mag-agaw ng isang piraso. Habang sila ay ginulo ng mga course ng Genesis, itinapon ni James ang Blight Omniscience at tumakas. Isang powerhouse mula sa sekta ng Yaqis ang sumigaw, habol sa kanya. Ang iba pang mga powerhouse ay mabilis na nasnap mula rito at muling binawi ang kanilang sarili. Bagaman hindi malakas si James, ang kanyang mga kakayahan sa pagtakas ay walang kapares. Sa pamamagitan ng Blight Omniscience, maaari niyang baliwalain ang mga limitasyon ng espasyo at oras, na pinapayagan siyang maglakbay ng malaya sa buong walang bisa. Si James ay nagpatuloy gamit ang Blight Omniscience upang makakuha ng karagdagang. Habang naglalakbay sa walang bisa, tinanggal din niya ang kanyang mga bakas ng aura. Tumakas siya sa malayo sa dagat ng Helios sa isang sandali. Sa simula, si James ay maaaring makaramdam ng ilang mga powerhouse sa kanyang buntot. Sa kabutihang palad, nawala siya pagkatapos ng ilang sandali. Kahit na, nakaramdam siya ng hindi mapakali at hindi naglakas loob na magpahinga. Sa huli, pumasok siya sa isang universo sa loob ng isa sa mga mundo ng Genesis. Pagkatapos, umakyat siya ng isang espiritual na bundok at ginamit ito bilang kanyang pansamantalang pagtago. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagtipon sa tuktok ng bundok ng espiritual. Bigla, inabot ni James ang kanyang kamay sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Umatras si Quattro. Mahinahon na sinabi ni James, marami akong sinakripisyo upang makagambala sa mga powerhouse ng sekta ng Yaqis. Binigyan ko sila ng aking Yearswandale na ranggo ng mga Genesis. Nonsense! Tinanggihan ni Quattro, hindi nasisiyahan, ginawa mo iyon sa sarili mo. Ano ang gagawin nito sa akin? Si Quattro ay hindi handang magbayad kay James sa mga kayamanan na nakuha niya. Nagbabantang ekspresyon, at pumutok sa dulo ng matalim na talam. Nakakatakot si Quattro. Agad siyang kumuha ng ilang mga course sa ranggo ng Yearswandale at sinabi na nakangiting, dito ka pupunta, General. Biglang itinaas ni Stephen ang kanyang mga kamao at pinutok ang kanyang mga knuckles. Nanlaki ang mga mata ni Quattro, at sinabi niya, binigyan ko na siya ng ilang mga course. Dapat kayong dalawa rin ang dapat mag-ambag. Naglakad sina Zovian at Stephen patungo sa Quattro, na nagbabalak na salakayin siya. Fine, bibigyan ko siya ng higit pa. Kinuha ni Quattro ang kanyang mga ngipin at itinapon ang ilang mga course ng Genesis. Tinanggap sila ni James ng may kasiyahan. Sige, maaari kang magtanim sa espiritual na bundok na ito ngayon. Mag-ikot ako at tingnan kung mayroong anumang balita tungkol sa Thea. Maliwanag na ngumiti si James, pagkatapos ay iniwan ang espiritual na bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5862. Ang makapangyarihang Dragon General. Kabanata 586. James at ang kanyang mga kasama ay ligtas sa ngayon. Hanggat iniiwasan nila ang sanhi ng problema at paglantad ng kanilang mga pagkakakilanlan, ang sekta ng Yaqis ay hindi mahanap ang mga ito.
Bagaman ang sekta ng Yokis ay isa sa mga nangungunang puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis, ang paghahanap kay James at ang kanyang mga kasama ay hindi magiging madali. Ang sinaunang mundo ng Genesis lamang ay naging napakalaking. Sa itaas nito, maraming iba pang mga mundo ng Genesis. Iniwan ni James ang espiritual na bundok upang magtanong at magtipon ng impormasyon tungkol sa Thea. Higit pa sa isang entrepok na lumipas mula nang umalis si James sa madilim na mundo. Ito ay hindi tulad ng isang mahabang panahon, ngunit sa katunayan, ito ay tulad ng isang kawalang hanggan. Iniwan ni James ang espiritual na bundok at nagpunta sa pinakamaunlad na lugar ng universo. Matapos magtanong ng kaunti, nalaman niya na ang pinakamalakas na puwersa ng kasalukuyang rehiyon ay ang sekta ng Javerite, isang super-orthodox na naranggo sa mga nangungunang 10 puwersa. Si Bert Olas, na lumitaw sa mundo ng Zephyria, ay isang alagad sa sekta ng Javerite. Ang Swordburg ay ang pinakamaunlad na lungsod sa ilalim ng paghahari ng sekta ng Javerite at isa sa mga pinakadakilang lungsod sa maraming mundo ng Genesis. Pumasok si James sa isang restaurant sa loob ng Swordburg. Nakaupo sa ikalawang palapag sa tabi ng bintana, marumi siyang uminom ng alak. Naupo siya sa parehong lugar sa loob ng ilang taon. Sa panahong ito, maraming uri ng mga customer ang pumasok sa restaurant. Tatalakayin nila ang lahat ng mga uri ng mga paksa sa mga inumin. Si James ay natural na nakinig sa kanila. Nalaman niya ang tungkol sa isang mahiwagang puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis na tinatawag na Skynet, na nakitungo sa negosyo ng mga trading ng impormasyon. Ito ay isang pag-iral tulad ng pavilion ng langit na lihim. Katulad nito, mayroon din silang mga sanga sa iba't ibang mga mundo ng Genesis. Ang mga alingaw-ngaw ay bibigyan ka ng Skynet ng anumang impormasyon na hiniling mo kung nagbabayad ka ng tamang presyo. Matapos malaman ang tungkol sa Skynet, umalis si James sa restaurant at tumungo sa kanilang sangay sa loob ng Swordburg. Sa isang partikular na espiritual na bundok sa Swordburg, mayroong isang tablet na bato sa paanan nito na may mga salitang nakaukit Skynet. Isang tao ang lumakad mula sa malayo. Siya ay may medyo mababang ranggo ng paglilinang at nasa ranggo lamang ng Eurus 1/9. Malayo siya sa ranggo ng paglilinang kumpara sa iba sa paligid niya. May isang karamihan ng tao sa labas ng espiritual na bundok ng Skynet. Ang pinakamahina sa gitna nila ay sa ranggo ng Eurus 1 Zelm. Kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Zelm ay dumating upang bumili ng impormasyon. Tiningnan ni James ang tablet ng bato matapos na makarating sa paanan ng Mount Skynet. Pagkatapos, umakyat siya sa bundok. Maraming mga gusali ang makikita sa itaas ng bundok. Ang mga alagad ng Skynet ay aktibong naghahatid ng mga customer. Nang dumating si James sa itaas ng bundok, isang tao ang lumakad sa kanya ng may ngiti. "Paano kita matutulungan, Ginoo?" Ang lalaki ay nagsuot ng isang asol na balabal at tumingin sa kanyang 20s. Tumingin si James sa kanyang ngunit nabigo na maramdaman ang ranggo ng paglilinang ng lalaki at aura. Si James ay bahagyang nagulat. Maaari lamang magkaroon ng dalawang posibilidad. Ang tao ay alinman sa isang ordinaryong pamumuhay na walang base ng paglilinang. Gayunpaman, tila hindi malamang para sa Skynet na magkaroon ng isang mortal ng walang base ng paglilinang. Sa gayon, pinasyahan ni James ang posibilidad at tinapos ang tao sa harap niya ay may napakataas na ranggo ng paglilinang, na naging imposible para sa kanya na magkaroon ng kahulugan. 1. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5863. James ay sumagot, "Narito ako upang magtanong tungkol sa isang tao." Ang lalaki sa asol na balabal ay nagtanong, "Sino ang maaaring maging lalaki o babae? Ano ang pinagmulan ng tao?" Sumagot si James, "Babae. May larawan ako sa kanya." Sa isang pag-iisip, tinawag ni James ang isang larawan. Ang larawan ay lumulutang patungo sa lalaki sa asol na balabal. Hinawakan ng lalaki ang larawan at sinuri ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya si James na kainahinala at tinanong, "Bakit mo siya hinahanap?" Tiningnan ni James ang taong may tuwa. Pinigilan niya ang kanyang emosyon at tinanong, "Nakita mo na ba siya dati?" Ang tao sa asol na balabal ay sumagot ng nakangiting, "Iyon ay nagkakahalaga ng isang Genesis core sa unang pagdurusa ng Eurus 1 Delm rank." Kinuha ni James ang isang Genesis core at ibinigay ito ng walang pag-aalangan.
Ang tao sa asol na balabal ay bahagyang nagulat na maaaring magbayad si James. Naramdaman niya na si James ay nasa ranggo lamang ng Years 1/9 at hindi inaasahan na siya ay talagang magkaroon ng isang Genesis score sa unang pagdurusa ng Years 1 Dale ranggo. Panipi. Sundan mo ako. Tumalikod ang lalaki at naglakad palayo. Mabilis na sumunod si James sa likuran niya. Di nagtagal, nakarating sila sa likuran ng isang magandang sitwasyon ng manor sa ibabaw ng espiritual na bundok. Batang Master. Ang ilang mga gwardya na nakakita ng lalaki sa asol na balabal ay bumati sa kanya ng magalang. Ang manor ay napakalaking, na may hindi mabilang na mga bundok at isang magandang lawa. Pinangunahan ng lalaki si James papunta sa isla sa sentro ng lawa. Matapos makarating sa isang lugar ng silid pahingahan, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus. Pagkatapos, tiningnan niya si James at nagtanong ng nakangiting, "Ano ang iyong pangalan?" Sagot ni James, "Ito ay 49. Sinabi ng lalaki na nakangiting, 49. "Kita ko. Well, masarap makilala ka. Ako si Truett Sadler." Alam ni James na si Truett ay isang taong may malaking awtoridad mula sa saloobin ng mga gwardya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya interesado tungkol sa kanyang pagkakakilanlan o lakas. Ang tanging pag-aalala niya ay upang malaman ang kinaroroonan ni Thea. "Kilala mo ba ang babae sa larawan?" Tanong ni James. Ang ekspresyon ni Truett ay agad na naging solemna. Kinuha niya ang larawan at inilagay ito sa harap niya. Tiningnan niya ang larawan na may isang pahiwatig ng paghanga at sinabing, "Sino ang hindi nakakaalam ng saintes ng sekta ng Timaeus?" Ang saintes ng sekta ng Timaeus. Nagtaka si James. Hindi mo pa naririnig ang tungkol sa kanya." Si Truett ay tumingin kay James na kainahinala. Umiling-iling si James at sumagot, "Hindi. Gusto kong malaman ang higit pa." Hinanap ni Truett ang kanyang mga alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, tungkol sa isang entrepok na ang nakaraan, mayroong isang hindi normal na insidente sa lupain ng Forlat. Naakit nito ang pansin ng maraming mga powerhouse, at nagtipon sila sa loob ng lupain ng Forlat. Sa huli, isang batang babae ang natagpuan sa lupain ng Forlat. Napaka-misteryoso ng batang babae. Mayroon siyang isang mahiwagang aura na naglalabas mula sa kanyang katawan. Bumalik noon, maraming mga sekta ang nakipaglaban upang mapanatili ang sanggol. Nang maglaon, inagaw siya ng sekta ng Timaeus. Mula pa nang ang batang babae ay naging saintes ng sekta ng Timaeus. Matapos siyang lumaki, siya ay naging sinaunang Genesis World Sweetheart. Panipi. Ipinaliwanag ni Truett ang mga pinagmulan ni Thea. Bulong ni James, isang entrepok na ang nakaraan, na tungkol sa parehong oras na muling nag-reincarnated. Anong uri ng lugar ang lupain ng Forlat? Tanong ni James. Huminga ng malalim si Truett at sinabing, ito ay isang inabandonang lugar na naiwan mula sa panahong iyon. Maraming mga kabataang lalaki ang nakipaglaban sa mga mabangis na laban upang ituloy ang sekt ng Timaeus. Nakarating ako sa sekta ng Timaeus at nakita ko siyang isang beses. Napakaganda niya, dalisay at walang kamali-mali. Ang kanyang kagandahan ay simpleng nakamamanghang. Ang mga mata ni Truett ay puno ng paghanga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5864. Kayo para sa impormasyon. Tumayo si James at hinawakan ang kanyang mga kamay. Maghintay. Tumayo si Truett at mabilis na huminto kay James na umalis. Tumalikod si James at tinanong, ano ang mali? May iba pa. Inscan ni Truett si James pataas, pagkatapos ay sinabi, mula sa alam ko, ang seksyon ng sekta ng Timaeus ay palaging nasa pag-iisa. Kahit na hindi siya nasa pag-iisa, gumagalaw lamang siya sa loob ng sekta ng Timaeus. Hindi niya kailanman iniwan ang teritoryo ng sekta. Maaari ka bang makarating sa sekta ng Timaeus dati? Hindi ipinaliwanag ni James. Binigyan siya ni Truett ng isang hinlalaki at sinabing, kamangha-manghang. Hindi mo pa siya nakita dati, ngunit pinangarap ko siya. Iniisip ko ang tungkol sa sekta ng Timaeus. Masasabi kong interesado ka rin. Gusto mo bang sumama sa akin? Papasok kita. Tumingin si James kay Truett at nagulat na nagtanong, nais mong mag-sneak sa sekta ng Timaeus? Paano? Panipi. Sumagot si Truett, kung may kalooban, may paraan. Tiningnan siya ni James at tinanong, ano ang ranggo ng iyong paglilinang?
Itinago ni Truett ang kanyang aura ng maayos, at kahit na hindi makita ni James ang kanyang ranggo sa paglilinang. Nasa ikalimang pagdurusa lamang ng Years One Dale ranggo. Kahit na hindi ito maihahambing sa mga powerhouse sa labas, medyo malakas pa rin ako, buong pagmamalaki na sinabi ni Truett. Huff, huminga ng malalim si James, nagulat sa sagot. Ang ikalimang pagdurusa ng Years One Dale ranggo ay isang nakakatakot na tagumpay. Kailangan niyang magtrabaho ng maraming taon bago sa wakas ay maabot ang ranggo. Matapos ang isang maikling pagkabigla, nag-recompose si James. Pagkatapos, tumango siya at sinabing, okay. Ngunit mayroon akong ilang mga kaibigan. Maaari ba silang magsama? Malawak na ngumiti si Truett, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni James, at sinabing, oo naman. Nakikipagkaibigan ako nang hindi isinasaalang-alang ang katayuan, background, o ranggo ng paglilinang. Ang mahalaga ay gusto natin ang bawat isa. Ang mga kaibigan mo ay kaibigan ko. Panipi. Salamat. Si James ay may nagpapasalamat na ekspresyon. Nasaan ang iyong mga kaibigan? Ipakilala ang mga ito sa akin, nakangiting sabi ni Truett. Oo naman. Tumango si James. Pagkaraan nito, tumungo sina James at Truett patungo sa lugar kung saan ang Zovian at ang iba pa ay nasa pag-iisa. Nagtataka si Quattro, bakit ka bumalik sa lalong madaling panahon, General? Gayun din, sino ito? Kahit na si James ay umalis na ng maraming taon, si Zovian at ang iba pa ay gumugol lamang ng ilang sandali sa loob ng kanilang mga porma sayon sa oras. Sinabi ni James na nakangiting, ito ang Truett, batang master ng Skynet. Panipi. Skynet. Ano ang Skynet? Naguguluhan si Quattro. Si Zovian at Stephen ay tumigil din sa paglilinang at pagkatapos ay tumingin kay Truett. Naisip ni James na sandali at sumagot, ang Skynet ay isang neutral na puwersa ng sinaunang mundo ng Genesis. Hindi sila nakikilahok sa mga ranggo. Gayunpaman, ang kanilang mga network ng intelihensya ay nakakalat sa buong 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang mga ito ay katulad ng mga makalangit na lihim na pavilion. Panipi. Nakikita ko. Agad na naintindihan ni Quattro. Naglakad siya at sinabi na nakangiting, nice to meet you, G. Truett. Ang pangalan ko ay Quattro. Nagsasalita kung saan, anong ranggo ng paglilinang ka. Hindi ko maramdaman ang iyong base sa paglilinang. Bago sumagot si Truett, sumagot si James, nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale ranggo. Ano? Natakot si Quattro at tumagal ng ilang hakbang. Pagkatapos, sinabi niya sa sorpresa, W ano ang sinabi mo? Nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5865. Truett habang nakangiti, hindi yun mahalaga. Ang ranggo ng paglilinang ay malalim lamang sa balat. Panipi. Bumagsak sina Zovian at Stephen. Sa pamamagitan ng paraan, nagpaplano kaming pumunta sa sekta ng Timaeus, sabi ni James. Bakit? Tanong ni Quattro, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa Truett. Tila maraming nangyayari sa kanyang isipan. Solemang sinabi ni James, si Thea ay nasa sekta ng Timaeus. Panipi. Tinanong ni Zovian, ano ang background ng sekta ng Timaeus? Panipi. Umiling-iling si James. Ipinaliwanag ni Truett, mahigpit na pagsasalita, ang sekta ng Timaeus ay ang pinakamalakas na puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang sekta ng Yaqis, dinastiya ng Beleriand at sekta ng Javerai ay wala kumpara sa sekta ng Timaeus. Sinabi ni Quattro, nagulat, malakas sila. Panipi, maghintay ng 1 minuto. Tiningnan ni Truett si James na kainahinala at tinanong, nangangahulugan ba ito na ang pangalan ng sekta ng Timaeus ay ang Thea? Panipi. Minsan lang nakita ni Truett ang santo ng sekta ng Timaeus at hindi alam ang kanyang pangalan. Sa katunayan, hindi siya nakarinig ng anumang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanyang pangalan na naikalat. Malinaw na tumango si James. Paano mo malalaman? Nagdududa si Truett. Sumagot si Quattro, iyon ang kanyang asawa. Siya ang muling pagkakatawang tao ng langit ng Dark Genesis ng mundo. Panipi. Nagulat si Truett. Agad na napagtanto ni Quattro na pinatakbo niya ang kanyang bibig at agad na natahimik. Sumulyap siya kay James at nagbuntong hininga matapos makita na hindi gumanti si James.
Ang lahat ay tahimik, at ang kapaligiran ay kakaiba. Kalaunan ay sinira ni James ang katahimikan at sinabing, hindi pa ito lihim. Siya ang aking asawa, at kami ay mula sa Dark Genesis World. Umalis ako at pumunta dito upang hanapin siya. Agad na naiintriga si Truett. Umupo siya, kinuha ang kanyang pinakamahusay na alak at sinabing, halika. Hayaan ang pag-chat sa mga inumin. Mahusay niyang ibinuhos ang lahat ng isang baso. Ang alak na inalok niya sa kanila ay may isang masiglang kulay at isang malakas na aroma. Natuwa si Quattro na uminom ng alak sa isang gulp. Bigla, lumawak ang kanyang mga pores, at makulay na ilaw na sinag mula sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng magaan at maangin, na parang lumulutang siya sa kalangitan anumang sandali. Bulalas niya, wow, ang napakaraming kapangyarihan. Ngumiti si Truett ng mahina bilang tugon. Sina James, Zovian at Stephen ay nag-light sips. Katulad nito, nadama nila ang isang mahiwagang kapangyarihan na nagwawalis sa kanilang mga katawan. Kinuha din ni Truett ang kanyang baso at ininom ang kanyang alak ng walang tigil. Pagkatapos, mahinahon niyang tinanong, kaya, ano ang tungkol sa ito? Pinakilos ni James ang kanyang lakas at pinigilan ang enerhiya mula sa pagtagas mula sa kanyang mga pores. Pagkatapos, sumagot siya, kami ay mula sa Dark Genesis World. Noong nakaraan, dumaan kami sa isang kalamidad na kasangkot sa mundo ng Auroral na Genesis. Kahit na tinanggal namin ang Zazzle, napilitang mag-reincarnate si Thea. Ipinaliwanag ni James ang mga nakaraang kaganapan. Si Truett ay may maliwanagan na ekspresyon. Sinabi niya, nakikita ko. Hindi nakakagulat na ang sanggol ay tinakpan ng isang halo kapag natagpuan sa lupain ng Forlat. Ito ay dahil siya ang muling pagkakatawang tao ng kamalayan ng isang makalangit na landas. Ngunit kakaiba pa rin ito. Maraming mga mundo ng Genesis at mga makalangit na landas, subalit hindi pa natin naririnig ang kamalayan na ipinanganak mula sa mga makalangit na landas na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5866. James ay wala ring mga sagot. Wala siyang ideya kung bakit nabuo ang kamalayan ng madilim na landas ng langit at naging Thea. Tumigil si Truett na magtanong ng higit pang mga katanungan sa paksa. Nagbigay lamang siya ng isang hinlalaki at sinabi, para sa iyo ang mga lalaki na durugan ang iba pang mga kalaban ng parehong ranggo, na mula sa mga pangunahing sekta, ay talagang kahanga-hanga. Bukod dito, kayo ay matapang. Kahit na may mababang ranggo ng paglilinang, ikaw ay sapat na matapang upang magnanakaw ang punto ng pagbebenta ni Yakiz. Panipi. Matapos malaman na si James at ang iba pa ay mula sa Dark Genesis World, naisip ni Truett ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang insidente sa mundo ng Zephyria, at ang balita tungkol sa pagbebenta ni Yakiz ay kumalat na. Bilang batang master ng Skynet, natural na si Truett ay unang naka-access sa impormasyon. Kahit na si James at ang iba pa ay hindi gumagamit ng kanilang aktwal na pagpapakita, madali niyang nalaman ang kanilang mga pagkakakilanlan. Malawak na ngumiti si Truett at sinabing, ang sekta ng Yakiz ay sumakay. Patuloy silang naghahanap ng for trouble, kaya't napagpasyahan naming turuan sila ng isang aralin. Panipi. Hinahangaan ni Truett si James at ang kanyang mga kasama. Nasa unang ranggo lamang sila ng Eurus 1, ngunit nang ahas silang sumalungat sa sekta ng Yakiz. Panipi. Ang balita ay kumalat na saan man sa sinaunang mundo ng Genesis. Si James at ang iba pa ay naging sikat na mga numero ngunit lubos na walang kamalayan dahil hindi pa sila naglalakbay sa paligid ng sinaunang mundo ng Genesis. Gayunman, si James ay hindi nababahala sa mga bagay na ito. Ang pangunahing prioridad niya ay ang pagpasok sa sekta ng Timaeus upang hanapin si Thea. Madali bang pumasok sa sekta ng Timaeus? Tanong ni James. Umiling-iling si Truett at sinabing, nope. Ang sekta ng Timaeus ay ang pinakamalakas na puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis. Halos hindi sila kumalap ng mga alagad at ginagawa lamang ito tuwing isang beses sa isang mahabang panahon. Sa tuwing kumalma sila, maraming mga Predae user na kawan at makipagkompetensya upang sumali sa kanila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nawala si James. Tiningnan siya ni Truett at sinabi na nakangiting, kahit na ang saintess ng sekta ng Timaeus ay isang kagandahang ethereal, hindi ko gusto ang pagkuha sa pagitan ng mga mahilig. Sa kasamaang palad, marami siyang mga humahabol. Bukod dito,
mas malakas sila kaysa sa iyo. Matapos siyang muling magkaroon ng reincarnated, nawala ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Hindi kanya naaalala. Mahirap para sa iyo na manalo ka ulit. Gayunpaman, makakatulong ako sa iyo na makapasok sa sekta ng Timaeus. Masayang tanong ni James, talaga. Ipinagmamalaki ni Truett, syempre. Ako ang batang master ng Skynet, pagkatapos ng lahat. Ang aking ama ay may malaking reputasyon, at ilalagay ko siya sa parehong antas ng pinuno ng sekta ng Timaeus. Mayroon pa rin akong maraming kakayahan, ngunit, alam ni James na hindi siya tutulungan ni Truett nang wala. Mahinahon na tanong niya, magpatuloy. Interesado ako sa sumpa ng magic. Maaari mo bang ibahagi ang iyong nakuha mula sa mundo ng Zephyrie? Nakangiting sabi ni Truett. Ang source magic ay isang ipinagbabawal na sining. Kahit na sa mga network ng intelligence ng Skynet, wala silang impormasyon tungkol sa magic ng sumpa. Kung makakakuha si Skynet ng sumpa ng magic, naniniwala siya na lalago ang reputasyon ni Skynet. Ito, nag-isip si James. Pagkaraan ng ilang sandali, sumang-ayon siya, okay. Panipi. Napakakaima-himala ng source magic. Imposible para sa mga nabubuhay na nilalang sa labas ng madilim na mundo na maunawaan ang mga inskripsyon ng sumpa dahil aabutin ng edad para sa kanila upang maunawaan lamang ang isang solong. Kahit na matapos na maunawaan ang mga inskripsyon ng sumpa, mahirap para sa kanila na maperpekto ang sining at maging malalim dito. Pagkatapos ng lahat, ang source magic ay nangangailangan ng isa upang magamit ang masamang lakas na nasil sa loob ng madilim na mundo. Bukod dito, si James ay mayroon ng paghatol na scythe na kinakailangan upang mapakilos ang masamang kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5867. James ay nadama ang sumpa ng magic ay wala kung makakasama niya si Thea. Gayunpaman, nagtago siya ng isang backup na plano at lihim na nagbago ng ilan sa mga inskripsyon ng sumpa. Ibinigay niya ang binagong bersyon ng source magic kay Truett. Matapos matanggap ni Truett ang mga inskripsyon ng sumpa, sinimulan niya itong pag-aralan. Siya ay nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale Rango ngunit hindi ko maintindihan kaagad ang mga inskripsyon ng sumpa. Inalis niya sila at sinabi na nakangiting, salamat. Tinanong ni James, kailan mo ako dadalhin sa sekta ng Timaeus? Sumagot si Truett, hindi na kailangang magmadali. Maglalakbay muna ako sa bahay. Maghintay ka rito. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Sabik na sinabi ni James, huwag tumagas ang aming mga lihim. Sinabi ko lang sa iyo dahil nagtitiwala ako sa iyo. Tinapik ni Truett ang balikat ni James at sinabi na nakangiting, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang maaari at hindi masasabi. Ang Dark Genesis World ay isang napaka-misteryosong bahagi ng kasaysayan. Kung natuklasan ng iba ang iyong pinagmulan, hindi ka makakalipat sa sinaunang mundo ng Genesis. Matapos gumawa ng isang pangako kay James, umalis si Truett. Agad na tinanong ni Quattro, paano mo siya nakilala, General? Nasa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale Rango. Nagpunta ako sa Skynet upang magtanong ng ilang impormasyon. Naglingkod siya sa akin pagdating ko. Sinabi ni James, pagkatapos ay umupo sa lupa at nagsimulang pinuhin ang enerhiya mula sa alak. Bagaman naabot ni James ang rango ng Years 1/9, kailangan pa rin niyang i-compress ang enerhiya sa kanyang katawan at gawing dalisay. Umalis si Truett at mabilis na bumalik. Ang kanyang puting balabal na ginawa sa kanya ay gumawa sa kanya na mukhang hindi kapani-pani walang nakasisindak. Bumalik na ako, James. Dumating si Truett sa espiritual na bundok kung saan nakatira si James. Si James at ang iba pa ay nagtatanim ng marinig nila ang kanyang tinig at mabilis na tumayo. Lumapit si Truett at huminto sa harap nila. Tinanong ni Quattro, nakarating ka na ba sa isang plano, G? Truett, paano tayo makakapasok sa sekta ng Timaeus? Yip, itinaas ni Truett ang kanyang kamay at tinawag ang isang token. Ano ang impyerno? Tanong ni Quattro. Ito ang token ng aking ama. Ninakaw ko ito. Gamit ang token, marahil ay tatanggapin ka ng sekta ng Timaeus bilang mga matatanda, sabi ni Truett na may isang chuckle. Agad na sinaksak siya ni Quattro, na nagsasabing, kaibigan mo ako mula ngayon, Truett. Lumapit si Truett kay James at sinabi na nakangiting, magkaibigan din kami, di ba?
Napag-aralan ko na ang mga inskripsyon ng sumpa ngunit wala akong naiintindihan. Masyado silang komplikado at malalim. Maaari mo bang bigyan ako ng payo? Si Truett ay interesado sa sumpa ng magic. Pagkatapos umuwi, ninakaw niya ang token ng kanyang ama at dumaan sa ilang mga sinaunang libro. Sa kasamaang palad, walang mga talaan tungkol sa mga inscription ng sumpa, at walang paraan para ma-decipher siya. Ang tanging pagpipilian niya ay tanungin si James. Sa ranggo ng kanyang paglilinang, magagawa niya ang anumang nais niya pagkatapos mastering curse magic. Siyempre, inilalapat lamang ito kung ang kanyang kalaban ay hindi isang peerless powerhouse. Iniisip ko ito pagkatapos na pumasok sa sekta ng Timaeus. Hindi agad sumang-ayon si James na tulungan si Truett. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan siya. Tuwang-tuwa ang sinabi ni Truett, kung gayon ano ang hinihintay natin. Hayaan mo na. Pagkaraan nito, mabilis na iniwan ng grupo ang lugar at patungo sa sekta ng Timaeus sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5868. Ang sinaunang Genesis world ay napakalaking. Kahit na si James at ang kanyang mga kasama ay umabot ng isang kamangha-manghang ranggo ng paglilinang, kailangan nilang maglakbay ng matagal upang maabot ang kanilang patutunguhan. Narito kami. Biglang tumigil si Truett, itinuro ang universo sa unahan niya, at sinabing, ang sekta ng Timaeus ay tama ng maaga. Nagulat, sinabi ni Quattro, malaki ang LLT. Maraming mga universo dito. Ipinaliwanag ni Truett, oo, iyon ang punong tanggapan ng sekta ng Timaeus. Matapos mong ipasok ang universo ng maaga, ikaw ay nasa sekta ng Timaeus. Ito ang pinakamalakas na puwersa sa loob ng sinaunang mundo ng Genesis, kaya malawak ang punong tanggapan nito. Mayroon silang hindi mabilang na mga alagad at kagawaran. Panipi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumingin si James kay Truett. Tiningnan ni Truett si James at tinanong, aling espiritual na bundok ang plano mong sumali? Ha? Nalito si James sa kanyang tanong. Ipinaliwanag ni Truett, maraming mga espiritual na bundok sa ilalim ng sekta ng Timaeus, lalo na ang Mount Sword, Mount Elixir, Mount Art, Mount Marty Alice, Mount Ron, at Mount One. Si James, Xavian, at ang iba ay nakinig ng mabuti dahil wala silang alam sa sekta ng Timaeus. Ipinaliwanag ni Truett, kabilang sa mga ito, ang Mount One ay sumasaklaw at pinapayagan ang isa na linangin ang lahat ng mga uri ng supernatural na kapangyarihan. Ang Mount Sword ay pangunahing para sa mga magsasaka ng tibak. Ang Mount Elixir ay kung saan sumali ang mga alchemist. Ang Mount Art ay kung saan pupunta ang mga crafters ng armas. Ginamit ng Mount Marty Alice cultivator ang mga landas ng langit at lupa bilang isang pundasyon upang lumikha ng iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan. Samantala, ang Mount Marty Alice ay nakatuon sa paglilinang ng isang katawan, dugo, at kaluluwa. Panghuli, ginagamit ng Mount Ron ang mga inskripsyon ng langit at earth bilang isang pundasyon upang bigyang kahulugan ang iba't ibang mga primitive runes. Nagbigay si Truett ng isang pangkalahatang pagpapakilala sa sekta ng Timaeus. Tinanong ni James, nasaan ang santo? Tiningnan siya ni Truett at sumagot, nasa Mount One. Gayunpaman, pinapayuhan ko na huwag mo na itong isaalang-alang na makilala siya ngayon. Kasalukuyan siyang nasa pag-iingat sa Mount One. Halos kahit sino sa sekta ng Timaeus ay maaaring makita ang Saintes. Mahirap para sa iyo na makita siya. Tiningnan ni Quattro si Truett at tinanong, maaari mo ba kaming mapunta sa kanilang lahat? May kumpiyansa na sinabi ni Truett, hindi ito dapat maging problema. Sa token ng aking ama, gagawin ito ng sekta ng Timaeus para sa akin. Tumingin si James kay Xavian, Stephen, at iba pa. Pagkatapos, tinanong niya, ano sa palagay mo? Mahinahon na sinabi ni Xavian, mabuti ako sa anumang bagay. Sa akin, ang pagpasok sa sekta ng Timaeus ay isang pagbabago lamang ng kapaligiran. Marami akong mga course ng Genesis, na dapat sapat upang makapasok sa ranggo ng Years One Dale. Narito lamang ako upang samahan ka. Sumang-ayon din si Stephen, na nagsasabing, pareho. Sinabi ni Quattro, gusto kong pumunta sa pag-mount ng isa at gumawa ng isang pangalan para sa aking sarili. Naisip ni James sandali at sinabing, pumunta tayo sa Mount Marty Alice.
Nakatuon ako sa paglilinang ng martial path at pagpapabuti ng aking pisikal na katawan. Tumango si Truett at sinabing, sige. Hayaan. Pagkaraan nito, pinangunahan ni Truett si James at ang iba pa sa universo sa unahan nila. Bago sila pumasok sa universo, nakita nila ang isang napakalaking tablet na bato sa kalangitan na may mga mahiwagang salita na nakaukit sekta ng Timaeus. Panipi. Tumigil ka. Ang ilan sa mga alagad ng sekta ng Timaeus ay lumitaw at hinarang sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5869. Higit pa sa puntong ito ay ang sekta ng Timaeus. Kung wala kang negosyo dito, mangyaring umalis. Kinuha ni Truett ang isang token, inalis ito sa mga alagad ng sekta ng Timaeus, at sinabi ng mahinahon, bulag ka ba? Magmadali at magulat na hiniling ni Skynet's Truett na makita ang Panginoon ng Mount Marty Alice. Panipi. Ang token ay mukhang ordinaryong ngunit pinalabas ang isang hindi nakikita na presyon. Ang mga alagad ng sekta ng Timaeus ay hindi nang ahas na maging bulalas at isinugod upang iulat ang pagbisita ni Truett. Inalis ni Truett ang token at sinabi na nakangiting, huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang ng matyaga. Magiging maayos ang lahat. Malinaw na tumango si James. Pagkatapos, matiyagang naghintay ang grupo sa walang bisa sa labas ng sekta ng Timaeus. Di nagtagal, lumitaw ang isang taong may edad na sa isang pulang balabal. Siya ay may isang malakas na primitive aura, at naramdaman na siya ay isang mabangis na hayop. Tiningnan niya si Truett at sinabi ng walang pasubali, ito ang sekta ng Timaeus, hindi ang iyong tahanan, Mr. Truett, pumunta maglaro sa ibang lugar. Panipi, naglakad si Truett, inilagay ang kanyang mga braso sa gitnang may edad na, at sinabi, ngumiti, G. Walt, mayroon akong ilang mahahalagang negosyo dito. Si Perticus Walt, ang Peak Master, ay tumingin sa kanya at sinabi ng mahinahon, mahalagang negosyo. Nais mo bang makita muli ang Saintes? Kasalukuyan siyang nasa pag-iingat. Kahit na hindi ko siya makita. Paano ka magiging kwalipikado na makita ka? Seryoso ang sagot ni Truett, hindi. Dumating ako upang sumali sa Mount Marty Alice ng Timaeus Sect. Maaari mo lang akong maging isang matanda. Gayun din, ang aking mga kaibigan ay nais na sumama rin. Ayusin lamang ang ilang mga random na posisyon ng nakatatanda. Panipi. Naintriga. Tinanong ni Perticus, nais mong sumali sa Mount Marty Alice. Pagkatapos, tiningnan ni Perticus si James at ang iba pa na may mga furrowed browser. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, maaari kitang papasok bilang isang matanda, ngunit ang mga taong ito ay masyadong mahina. Hindi sila kwalipikado na maging mga matatanda. Kung gumawa ako ng isang pagbubukod, marami sa mga alagad sa Mount Marty Alice ay hindi magiging masaya. Kalmado na kinuha ni Truett ang kanyang token at sinabing, ano ang sinasabi mo? Hindi ka ba tutulong, kahit na hindi isang pabor sa aking ama? Kailangan ko bang hilingin sa aking ama na makasama? Malamig na sumingit si Perticus, tumigil sa pagsubok na takutin ako, G. Truett, hindi mo ba talaga hahayaan ang mga ito? Nagdilim ang mukha ni Truett. Inalis niya ang token, lumingon, at umalis. Kasabay nito, sinabi niya, pagkatapos ay wala akong pagpipilian kundi hamanin ang sekta ng Timaeus. Ang sinumang tungkol sa parehong edad sa ilalim ng 7 bundok ng sekta ng Timaeus ay maaaring lumahok sa labanan. Panipi. Nakompromiso si Perticus at sinabing, fine, papayagan ko ito. Gayunpaman, hindi ako makagambala kung ang aking mga alagad ay gumugulo sa kanila. Nakatulig na sinabi ni Truett, sino ang maglakas loob na hawakan sila? Sino mang sa Mount Marty Alice na nais na magdulot sa kanila ng problema ay dapat dumaan sa akin. Panipi. Hindi sinabi ni Perticus ang isang salita bilang tugon. Tumalikod na lang siya at umalis. Si Truett ay kumaway kay James at sa iba pa, na nagsasabing, hayaan. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay sinundan ang Perticus sa sekta ng Timaeus. Matapos maglakbay sa ilang mga universo, tumigil sila sa labas ng isang napakalaking universo. Sa labas nito, nakakita sila ng isang tablet na bato na may salitang nakaukit dito Marty Alice. Pinangunahan sila ni Perticus sa isang lugar kung saan matatagpuan ang Mount Marty Alice. Pagkatapos, hinugot niya ang ilang mga token,
itinapon ang mga ito, at sinabi, narito ang mga token para sa mga matatanda. Ang bawat isa sa kanila ay tumutugma sa isang tiyak na espiritual na bundok. Maaari mong maramdaman ang lokasyon ng espiritual na bundok sa pamamagitan ng paghawak nito. Matapos magsalita, tiningnan ni Perthicus si Truett at paalalahanan, wala akong pakialam kung ano ang sinusubukan mong gawin, ngunit huwag kang maging sanhi ng anumang problema. Mas mahusay na hindi ka masyadong gumawa ng isang kaguluhan. Huling oras, malubhang nasugatan mo ang isa sa aming mga alagad. Hindi pa rin siya nakabawi hanggang ngayon. Ipinangako ni Truett, syempre, mananatili ako sa problema at hindi ako makagulo sa oras na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5870. Perthicus ay lumakad palayo. Agad na nagbigay si Quattro ng isang hinlalaki at sinabing pinahahalagahan, kamangha-mangha ka, G. Truett, dapat ay nagdulot ka ng maraming problema sa sekta ng Timaeus. Ngumiti si Truett at sinabing, interesado lang ako sa tatlong bagay sa paglilinang sa buhay, kababaihan, at pakikipaglaban. Mula nang magsimula akong magtanim, lagi akong pumili ng mga pakikipaglaban sa iba. Nakarating ako sa sekta ng Yaquis, dinastiya ng Beleriand, at Javerai sect. Gayunpaman, wala akong nakitang isang karapat-dapat na kalaban sa parehong henerasyon tulad ko. Panipi. Kahanga-hanga. Kahit na si Zovian ay hindi makakatulong ngunit purihin siya. Si Truett ay nakangiting, wala ako kumpara sa iyo. Kahit na sa Years 1 unang ranggo, 4 na ng ahas na magnanakaw ang punto ng pagbebenta ng Yaquis. Marami akong hinahangaan sa iyo. Nagtataka si James, sa pamamagitan ng paraan, ano ang ranggo ng paglilinang ng Perthicus. Kalmado ang sinabi ni Truett, nasa rurok siya ng 8 pagdurusa ng Years 1 Dale ranggo. Tila ang iba pang mga bundok ng Timaeus sect ay nasa parehong ranggo, maliban sa Master ng Mount 1, na nasa rurok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Gayunpaman, ang sekta ng Timaeus ay may mahabang kasaysayan, at walang nagsasabi kung gaano karaming mga nakatagong powerhouse ang nakarating na sa ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale. Panipi. Kumusta naman ang Saintes? Tanong ni James, na mausisa ang tungkol sa ranggo na naabot ni Thea matapos ang kanyang muling pagkakatawang tao sa sinaunang mundo ng Genesis. Sumagot si Truett, ang huling oras na nakita ko siya, pumasok na siya sa ranggo ng Years 1. Dapat ay papasok na siya sa ranggo ng Years 1 Zalem. Pagkatapos ng lahat, siya ang santo at maraming mga mapagkukunan sa kanyang pagtatapon. Pagkaraan, naramdaman ni Truett ang kanyang token. Pagkatapos, itinuro niya ang malayo at sinabing, ang aking espiritual na bundok ay nandoon. Sinundan din ni James ang suit, sinusubukan na hanapin ang kanilang mga espiritual na bundok. Ang kanilang espiritual na bundok ay matatagpuan mismo sa tabi ng bawat isa. Mabilis silang tumungo sa kani-kanilang mga bundok na espiritual. Matapos maglakbay sa kanilang mga espiritual na bundok, nagtipon sila sa espiritual na bundok ni James. Tinanong ni Quattro, ano ang pinaplano mong gawin sa susunod, General? Sinabi ni James, manatili kami dito para sa ngayon, pagkatapos ay maghanap ng isang pagkakataon na pumunta sa Mount 1 upang makita si Thea. Sumang-ayon si Zovian, sige. Ang sekta ng Timaeus ay talagang tahimik, at ito ay isang angkop na lugar upang linangin. Tumayo si Stephen at sinabing, pupunta ako sa pag-iisa ngayon. Hindi ako aalis hanggang sa maabot ko ang ranggo ng Years 1 Dale. Ang Zovian, Stephen, at Quattro ay naiwan sa kani-kanilang espiritual na bundok at nagpunta sa pag-iisa, na umaasang gumamit ng pagkakataon upang mapagbuti ang kanilang ranggo ng paglilinang. Kahit na pumasok sila sa ranggo ng Years 1 Zalem, magkakaroon lamang sila ng lakas upang maprotektahan ang kanilang sarili at hindi pa maituturing na mga peerless powerhouse. Ngayon na nakuha kita sa sekta ng Timaeus, maaari mo ba akong turuan kung paano linangin ang Fuse Magic? Hinawakan ni Truett ang kanyang mga kamay at tiningnan si James na sabik. Kasalukuyan siyang nasa rurok ng ika-5 pagdurusa ng Years 1 Dale ranggo at kahit na may lakas upang labanan ang isang kalaban sa rurok ng ika-6 na pagdurusa ng Years 1 Dale ranggo. Nais malaman ni Truett kung maaari ba siyang kumuha ng kalaban sa ika-7 pagdurusa ng Years 1 Dale ranggo matapos matuto ng magic ng sumpa. Tumingin si James kay Truett at tumango ng basta-basta. Excited sinabi ni Truett,
Magmadali. Hindi na ako makapaghintay. Huminga ng malalim si James. Hindi siya sigurado kung ang pagtuturo kay Truett na linangin ang sumpa magic ay isang magandang ideya. Gayunpaman, talagang tinulungan siya ni Truett. Magsisimula kami sa mga pangunahing kaalaman, sabi ni James. Sa pag-iisip, tinawag ni James ang isang simpleng inskripsyon ng sumpa. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagtuturo kay Truett at ipinaliwanag ng mahusay. Si Truett ay isang tunay na henyo. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga payo, madali niyang hinawakan ang konsepto at naintindihan ang iba't ibang mga pagkakaiba-iba ng mga unang inskripsyon ng sumpa. Matapos magbigay si James ng ilang mga payo, pumasok si Truett sa pag-iisa upang pag-aralan ang mga inskripsyon ng sumpa. Hanggat naiintindihan niya ang mga inskripsyon ng sumpa, ang Mastering Curse Magic ay magiging mas madali. Narinig mo ba ang tungkol sa mga bagong matatanda sa Mount Marty, Alice? Nagtanong ng isang alagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5871. Narinig ko ang tungkol sa kanila. Tila sila ay mula sa mahusay na mga background. Si Truett, batang master ng Skynet, ay dinala sila rito. Ginamit pa niya ang token ni Igor Sadler. Si G. Walt ay walang pagpipilian kundi ang makompromiso sa ilalim ng presyon at payagan silang mga posisyon ng nakatatanda. Panipi. Ang balita tungkol kay James at ang kanyang mga kasama sa pag-aayos sa Mount Marshall ng Timaeus sekta ay mabilis na kumalat. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang karamihan sa mga alagad ng Mount Marty Alice ay may kamalayan sa kanilang pag-iral. Truett, ang baliw na lalaki na iyon. Panipi. Nagdulot siya ng maraming problema sa huling oras na narito siya. Nasugatan niya ang Saint of Mount 1, na hindi pa nakakabawi. Ang Saint ng Mount 1 ay ang parehong ranggo ng paglilinang tulad ng Truett. Pareho silang nasa rurok ng ikalimang pagdurusa ng Uriswandale ranggo. Gayunpaman, ang santo ay hindi makikipaglaban. Dapat nating ipaghiganti siya, ngunit inutusan kami ni G. Walt na huwag mag-abala sa kanila. Bagaman hindi natin matatalo si Truett, dapat nating labanan ang mga taong dinala niya. Ang ilang mga alagad ay nagtipon-tipon, tinatalakay ang isang plano. Si James, sa kabilang banda, ay nagtayo ng isang pagbuo ng oras upang linangin matapos niyang ituro si Truett tungkol sa magic ng sumpa. Pinlano niyang linangin at pagbutihin ang kanyang pisikal na katawan, dugo at kaluluwa. Pagkatapos, nais niyang sugpuin ang lakas ng kanyang katawan at subukang ipasok ang ranggo ng Uriswandale. Habang sa pagbuo ng oras, sinimulan ni James ang pagsipsip ng enerhiya mula sa ilang mga cores ng Genesis. Pagkatapos, gumamit siya ng isang diskarteng pagpipino ng katawan upang lumubog ang enerhiya sa kanyang mga buto upang mapagbuti ang kanyang lakas. Nanatili siya sa loob ng pagbuo ng oras para sa isang napakalawak na panahon. Ang kanyang katawan, dugo at kaluluwa ay umabot sa kanilang mga limitasyon. Maabot niya ang unang pagdurusa ng Uriswandale ranggo kung mas mapabuti pa niya. Sa sandaling iyon, hindi na niya may compress ang kanyang mga kapangyarihan. Iligtas mo ako, General. Bigla, isang malungkot na sigaw ay nagmula sa labas ng pormasayon. Mabilis na ikinakalat ni James ang pagbuo ng oras at lumakad palabas ng kanyang manor. Maraming tao ang natipon sa labas ng manor. Samantala, ang Zovian, Stephen, at Quattro ay nakahiga sa lupa. Natatakpan sila sa mga pinsala, at mahina ang kanilang mga oras. Ano ang nangyayari? Nagdilim ang mukha ni James, at malamig siyang tumingin sa daan-daang mga tao sa harap niya. Ikaw ba ang kanilang pinuno? 49. Isang tao ang sumulong at stomp sa Quattro. Ang mukha ni Quattro ay napilipit sa sakit. Oo, iyon ako, malamig na sagot ni James. Mabuti, hinahanap kita. Itinaas ng lalaki ang kanyang paa at lumakad papunta kay James. Paulit-ulit niyang nascan si James, pagkatapos ay sinabi ng hindi kanais-nais, akala ko magiging malakas ka. Ikaw lamang sa ranggo ng Uriswandale. Mas mahina ka kaysa sa kanila. Tiningnan ni James ang mga magsasaka sa harap niya, na binubuo ng mga powerhouse sa ranggo ng Uriswandale. Ang pinakamalakas ay sa ika-8 pagdurusa ng Uriswandale ranggo. Hindi mo ba talaga papansinin ang aking babala? Sa sandaling iyon, isang tinig ang nagmula sa malayo. Pagkatapos, ang isang nakakatakot na aura ay agad na sumisid sa hangin.
Isang tao ang nagmula sa kalangitan, at pinakawalan niya ang kanyang makapangyarihang aura. Ang pangkat ng mga alagad ay agad na sumabog. Nahulog sila sa lupa at naglabas ng dugo. Si Truett ay sumagip sa kanila. Tiningnan niya ang grupo at sinabi ng malamig, nagbigay na ako ng babala. Kung nais mong magdulot ng problema para sa kanila, dapat mo muna akong mapasa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5872. Tulad ng lumitaw si Truett, ang pangkat ng mga powerhouse ay agad na naging mapatlas sa takot. Ang ilan sa mga mas mahina na magsasaka ay agad na nanghihina. Ang ilang mga matalinong alagad ay nagsusuka ng ilang mga bibig ng dugo, pagkatapos ay bumagsak sa lupa at nagkukunwari na nanghihina. Nalaman ng lahat na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na talunin si Truett, at hindi rin sila makatakas kung iginiit niya na kunin ang kanilang buhay. Ang taong naghimok kay James, gayunpaman, ay hindi namamahala upang magpanggap na lumipas sa oras. Siya ay inalis ng isang malakas na puwersa at kinaladkad patungo kay Truett. Sa isang kisap mata lamang ng isang mata, hinampos siya ni Truett sa leeg. Paano mo hinawakan ang aking kaibigan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Well, paano namin suriin kung gaano karaming mga hibla ng buhok ang mayroon ka? Hinawakan ni Truett ang buhok ng lalaki. Gayunpaman, ang isang malakas na tinig ay nagmula sa malayo, na nakakagambala sa kanyang plano. Ipakita ang awa, G. Truett. Isang pulang ilaw ang sumabog sa kalangitan, at lumitaw si Pertecus sa pinangyarihan. Siya ay may isang malakas na aura na naglalabas mula sa kanyang katawan, na pinigilan ang lahat sa paligid niya. Matapos makita ng grupo ang kanilang tagapagligtas, pinigilan nila ang kanilang mga kilos. Isa-isa, bumangon sila mula sa lupa at nagtago sa likuran ng Pertecus. Gayunpaman, ang takot sa kanilang mga puso ay hindi hamupa. Tiningnan ni Truett si Pertecus at sinabi ng nakangiting, dahil narito ka, paano ka maghintay ng ilang sandali? Iya-isa ang buhok ng taong ito. Pagkatapos kong magawa, mag-uusap tayo. Biglang sumigaw si Pertecus, G. Truett, binalaan kita. Sa iyong ranggo ng paglilinang, hindi ito magiging problema para sa iyo na maging isang nakatatanda ng Mount Marty Alice. Gayunpaman, ang iyong mga kaibigan ay masyadong mahina, gayunpaman ay binigyan sila ng mga posisyon ng nakatatanda. Likas lamang na ito ay magdulot ng hindi kasiya siya sa mga alagad. Panipi. Yeah, ginawa mo. Tumanggo si Truett. Pagkatapos ay sinabi, ngunit binalaan din kita, ang sino mang nais mag-abala sa kanila ay kailangang dumaan muna sa akin. Dahil ang mga alagad na ito ay hindi nais na sundin ang mga patakaran, kakailanganin kong turuan sila ng isang aralin upang maalala nila ito sa susunod na oras. Si Truett ay malapit ng kumilos, ngunit siya ay nag-ambala muli. Maaari mong protektahan ang mga ito sa ngayon, ngunit hindi mo ito mapapanatili magpakailanman, sabi ni Pertecus. Nag-atubili si Truett, at ang kanyang kamay na malapit ng hampasin ang tao ay tumigil. Seryoso ang sinabi ni Pertecus, nasa sinaunang mundo ng Genesis. Ang malakas ay iginagalang, at ang mahina ay nabubuhay ng mapagpakumbaba. Ang sekta ng Timaeus ay naglalagay muna ng lakas. Ang pinakamalakas lamang ang karapat-dapat sa mahusay na katayuan. Kung tutulungan mo sila ngayon, sa palagay mo ay may secure nila ang kanilang mga posisyon at gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili sa sekta ng Timaeus. Panipi. Ang Pertecus ay gumawa ng kompletong kahulugan. Si Truett ay nadama na bahagyang hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Tumalikod siya at tiningnan si James, na tahimik. Si James ay tahimik na nag-teleport ng Zovian, Quattro, at Stephen sa isang maliit na puwang sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, dahan-daang humakbang siya. Dahil inilagay ito ni G. Walt, kailangan kong magpakita ng ilang mga tunay na kasanayan. Kung hindi, hindi ko may secure ang aking posisyon sa sekta ng Timaeus. Pagkatapos magsalita, lumingon si James kay Truett. Ilagay mo siya, G. Truett, hayaan silang makipaglaban sa akin. Lahat ng naruroon ay nabigla sa mga salita ni James. Si James ay nasa ranggo lamang ng Years 1/9 ngunit nais na hamanin ang isang grupo lamang. Ang lahat ay nagsimulang isipin na siya ay baliw. Ang pinakamahina sa grupo ay sa unang pagdurusa ng Years 1 Zeong ranggo,
At ang pinakamalakas ay sa ikawalong pagdurusa ng Years 1 Zale rango. Ang sinumang mula sa pangkat ay madaling pigilan si James. Si Truett ay nag-teleport kay James kasama ang lalaki sa kanyang balikat at bamulong, hinahangaan ko ang iyong tapang, ngunit hindi mo ba labis na labis ang iyong sarili. Kahit na ang mga ranggo ng paglilinang ng mga ito ay hindi gaanong kahanga-hanga, mas malakas pa rin sila. Pinigilan siya ni James na magsalita. Tumingin siya kay Perthicus at sinabing, gawin natin ito. Nagawa kong sumali sa sekta ng Timaeus dahil sa iyong tulong. Kung tungkol sa kung makakaligtas tayo dito, nasa sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5873. James ay tumingin kay Perthicus at sinabi, kung gayon inaasahan kong sina G. Walt at G. Truett ang magiging aking mga saksi ngayon. Kung nanalo ako sa labanan ngayon, ang lahat sa Mount Marty Alice ay tatanggapin at igalang tayo bilang kanilang mga matatanda. Sinabi ni Perthicus, ikaw ay medyo mayabang, binata. Ang kabataan ay ang perpektong oras upang maging ligaw. Inihayag ni James ang kanyang kamay at tinawag ang isang first grade na Years 1 Zale rango. Sama-sama sa akin. Panipi. Ang tinig ni James ay puno ng kumpiyansa, nakakagulat sa lahat na naruroon. Kalmado ring tinanggap ni Truett kung paano umunlad ang mga bagay. Itinapon niya ang lalaki sa kanyang mga balikat sa lupa, pagkatapos ay humakbang sa tabi upang panoorin ang labanan. Tiningnan din ni Perthicus si James na may pag-aalinlangan, pagkatapos ay nabak-away. Ang pangkat ng mga alagad ay mabilis na nagtipon at sumulyap kay James. Natatakot sila kay Truett ngunit hindi James. Ngayon na pinahihintulutan silang lumaban, sa wakas maaari silang lumabas at turuan si James ng isang aralin. Gaano siya katindi na maliitin sa amin? Dapat niyang bayaran ang presyo. Matapos mapahiya tayo tulad nito, dapat siyang mamatay. Sapat na sa kalokohan. Hayaan mo muna ako. Papatayin ko siya sa 3 galaw. Hayaan mo akong gawin ito. Nasa rango lang siya ng Years 1/9. Kailangan ko lang ng isang pag-atake. Lahat kayo, sa labas ng daan. Siya ay akin. Hindi ako lumaban mula nang makarating ako sa ikatlong pagdurusa ng Years 1 Zale rango. Si James ay hindi nagsalita habang pinapanood ang grupo ng mga alagad beaker kung sino ang magiging magtatapos sa kanya na parang tiyak na ang kanilang tagumpay. Marami siyang nakatagpo na nag-overestimated sa kanilang sarili, at nasanay na siya. Hindi maiiwasan ang labanan. Kailangan niyang makakuha ng isang foothold sa sekta ng Timaeus at makipagkita sa reincarnated Thea sa lalong madaling panahon. Bukod dito, kailangan niyang maghayganti sa kanyang mga kaibigan na malubhang nasugatan. Walang dahilan para sa kanya na umatras mula sa labanan. Kailangan niyang maitaguyod ang kanyang awtoridad. Kahit na, ang pinakamahina sa pangkat ng mga alagad ay nasa unang pagdurusa ng Years 1 Zale rango, samantalang ang pinakamalakas ay nasa ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Zale rango. Imposible para kay James na labanan ang mga ito ng lakas ng kanyang rango ng paglilinang. Karamihan maaari lamang niyang labanan ang isang powerhouse sa ika-5 pagdurusa ng Years 1 Zale rango. Ang kanyang lakas ay mapapahusay kung siya ay gagamitin ang paghuhusga sa paghuhusga. Gayunpaman, ang layunin niya ay upang makalapit sa Thea. Kaya, kailangan niyang magpatuloy sa pagsasama sa loob ng sekta ng Timaeus. Kung gagamitin niya ang paghuhusga na scythe, ilalantad niya ang kanyang pagkakakilanlan, at malalaman nila na siya ay mula sa madilim na mundo. Sa napakaraming mga powerhouse sa paligid, imposible para sa kanya na makatakas. Sa kabutihang palad, pinataas niya ang kanyang kaluluwa, dugo, katawan, at paglilinang sa rango ng Years 1/9. Isa lamang siyang maliit na hakbang mula sa pagpasok sa rango ng Years 1 Zale. Si James ay malapit nang kumuha ng malaking peligro sa labanan. Habang ang mga alagad ay nakipaglaban kung sino ang magiging unang pag-atake, umupo si James sa lupa. Bigla, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng iba't ibang mga inskripsyon. Ang isang marilag at makapangyarihang aura ay sumisid sa lugar. Dahan-daang itinaas ni James ang lupa. Lumulutang siya sa kalangitan bilang hindi mabilang na mga inskripsyon at ilaw ay nagpaligid sa kanya. Lahat ay natahimik at tiningnan si James sa pagkabigla. Ay, siya ay naglilinang ngayon. Hindi, sinusubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay masyadong mayabang.
Gaano siya kaakma sa amin ng ganito? Nakatingin siya sa amin. Patayin mo siya. Ang mga nagagalit na mga alagad ay lumukso sa hangin ng sabay-sabay. Pinatawag nila ang kanilang mga sandata at nakapaligid kay James. Nang malapit na silang atakehin, bigla nilang nakita ang mga siksik na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang mga malakas na rumbles ay kumalat sa lugar at nagdulot ng panginginig. Ito ay masama. Ito ay isang langit na pagdurusa. Sinusubukan niyang masira ang ranggo ng Yuriswan Zelm at maakit ang isang langit na pagdurusa. Ang isa sa mga alagad ay nagbigkas, at ang lahat sa paligid ni James ay natakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5874. Truett at Perticus ay tumingin sa mga siksik na ulap at lumiligid na kulog na may mga nagulat na ekspresyon. Ano ang ginagawa niya? Bahagyang nag-aalala si Perticus. Sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, tinitigan ni Truett ang mga makukulay na ulap at binigkas. Hindi ito mukhang tulad ng makalangit na pagdurusa ng Yuriswan Zelm. Ito ba ang maalamat na Martial Quasar langit na pagdurusa? Sumimangot si Perticus at tinanong, ano ang pagdurusa sa langit ng Martial Quasar? Sumagot si Truett, nabasa ko ang tungkol dito sa mga sinaunang libro. Mayroong 9 na ranggo ng mga pagdurusa sa langit. Ang kanilang lakas ay natutukoy ng buhay na paggawa ng tagumpay. Ang mas mataas na base ng paglilinang ng isa, mas malakas ang pagdurusa. Dapat kang maging pamilyar dito. Panipi. Sinabi ni Perticus sa pagkabigo, gusto kong malaman kung ano ang hindi ko. Mahinahon na sinabi ni Truett, huwag maging walang tiyaga. May mga alamat tungkol sa isang mahiwagang Martial Quasar langit na pagdurusa na umiiral sa itaas ng 9 na ranggo ng langit. Hindi tulad ng mga normal na pagdurusa na sumusubok sa base ng paglilinang ng isang tao, ang Martial Quasar langit na pagdurusa ay sumusubok sa mga talento ng isang tao. Maaari nating pagbutihin ang ating pisikal na katawan, dugo, at kaluluwa sa pamamagitan ng pagsisikap. Gayunpaman, ang talento ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng sinuman sa pamamagitan ng mga mapagkukunan at paglilinang. Panipi. Ang mga labi ni Perticus ay kumalas. Tinanong niya, kaya sinasabi mo na ang kaibigan na iyong dinala ay may talento. Kung totoo iyon, bakit siya lamang sa 9 na pagdurusa ng Yuriswan Zelm? Nakakainis, sinabi ni Truett, sinusubukan mo lang akong mag-bicker. Mayroong 2 uri ng mga talento. Ang ilang mga tao ay binigyan ng mga pambihirang talento mula ng kanilang kapanganakan. Mabilis silang mapapabuti sa sandaling magsimula sila sa kalsada ng paglilinang. Ang pangalawang uri ay yaong ang talento ay nagising lamang pagkatapos nilang maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang. Panipi. Tiningnan ni Truett si James, na napapaligiran ng mga siksik na inskripsyon. Ang dating ay magbibigay daan sa isa na lumago ng mabilis at maabot ang mahusay na taas sa mga ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, ang kanilang mga pundasyon ay hindi matatag. Ang huli, gayunpaman, ay kailangang magtrabaho ng husto at magtatag ng isang malakas na pundasyon. Mahalaga na maging mabuti sa lahat ng aspeto. Bagaman ang ranggo ng paglilinang ng huli ay mabagal ng mabagal, magkakaroon sila ng lakas ng labanan. Panipi. Tiningnan ni Truett ang Perticus at ipinaliwanag, upang ilagay ito ng simple, masyadong nakatuon kami sa aming ranggo ng paglilinang at hindi mabibigyan ng kahalagahan sa aming pundasyon. Ito talaga ang maling paraan upang linangin. Ngayon na lumitaw ang Martial Quasar langit na pagdurusa, dapat nating makita ito bilang isang palatandaan na mali ang ginagawa natin. Panipi. Huminga ng malalim si Perticus at sinabing, kung ang sinasabi mo ay totoo, sa palagay mo ba ay makakaligtas ang binata sa pagdurusa sa langit ng Martial? Umiling-iling si Truett at sumagot, hindi rin ako sigurado. Ang Martial Quasar langit na pagdurusa ay may 3 kulay pula, orange, dilaw, berde, asul at lila. Ang lakas ng bawat pagdurusa ay naiiba. Kung narating niya ang 7 kulay ng Martial Quasar na pagdurusa, nangangahulugan ito na mayroon siyang walang kapares na talento. Dapat, kung naabot niya ang 7 pagdurusa, siya ay magiging isang peerless powerhouse na tataas sa iba pa. Nanginig si Perticus matapos marinig ang mga salita ni Truett. Ang katayuan ng Mount Marty Alice sa loob ng sekta ng Timaeus ay magbabago kung nagtagumpay si James. Itinuro ni Truett ang kalangitan at sinabing,
Kahit na hindi ko alam kung gaano kalakas ang Martial Quasar langit na pagdurusa, sigurado ako na ang iyong mga alagad ay maaaring mapahamak. Tumingin sa mga ulap ng pagdurusa ng Quasar. Ang Martial Quasar langit na pagdurusa ay hindi lamang umaatake sa taong gumagawa ng tagumpay. Ito ay hampasin ng walang tigil. Nagpanik si Perthicus at sumigaw sa mga alagad na nakapaligid kay James, "Bumalik ka." Umatras ka agad. Ang isang malakas na dagandong ay nagmula sa langit sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap. Sa isang sulyap ng isang mata, 12 ng mga kidlat ang nahulog sa paligid ni James. Boom! Tandang padamdam. Ang mga tunog ng bingi, na halo-halong may makulay na kidlat, sinaktan ang mga alagad sa paligid ni James. Ang mga desperado at malungkot na pag-iyak ay kumalat sa kalangitan. Ilang sandali matapos ang serye ng nakakatakot na mga welga ng kidlat, ang mga sirang bahagi ng katawan ay nagsimulang mahulog mula sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5875. Perthicus ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa, "Hindi." Isa sa kabilang banda, mahinahon na sinabi ni Truett, "Nakakatakot iyon. Kailangan kong lumabas dito." Panipi. Pagkatapos magsalita, nawala si Truett sa isang mata. Mabilis na tumalon si Perthicus sa hangin at tinawag ang maraming mga inskripsyon upang lumikha ng isang napakalaking porma sayon sa kalangitan. Nais niyang protektahan ang Mount Martialis at ang kanyang mga alagad mula sa Martial Quasar langit na pagdurusa. Matapos niyang i-set up ang pagbuo at malapit ng lumikas, nakakita siya ng isang nakasisilaw na ilaw na umuusbong mula sa loob ng makapal na nakapak na kidlat. Ang ilaw na hugis ng tao ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus, na ginagawang mahirap makita ang kanyang hitsura. Ang paningin ay mukhang kung ang isang Diyos ay bumaba sa mundo. Napagtanto niya ang unang alon ng Martial Quasar langit na pagdurusa. Hindi makapaniwala si Perthicus ang kanyang mga mata. Ang binata na tinitingnan niya mula pa noong una nilang nakatagpo, isang magsasaka lamang sa ranggo ng Years 1/9, ngayon ay may isang malakas na aura na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, na nasa ika-8 pagdurusa ng Years 1 Dale. Si James, na nakabalot sa mga makukulay na ilaw, ay hindi gaanong binubuo kaysa sa mga nasa labas ng nakita. Matapos ang pagpasa ng unang pagdurusa sa langit ng Martial Quasar, ang katawan ni James ay nasakop sa mga pinsala. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay hindi mapigilan sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay nahati din sa mga piraso. Ginamit ni James ang huling lakas upang pigilan ang presyon sa kanyang katawan at mabilis na nilamon ng ilang mga elixir upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Wala siyang ideya na masisira ay maakit ang napakalakas na pagdurusa sa langit. Habang nilalaban ang unang alon ng kidlat, napansin niya ang mga alagad sa paligid niya ay nawala ang lahat at nadama na napalaya na pinatay sila sa tulong ng langit na pagdurusa. Nahaharap sa tulad ng isang kakilakilabot na pagdurusa, si James ay maaaring umasa lamang sa kanyang sarili. Kung hindi siya maingat, ang kanyang katawan at kaluluwa ay masisira. Marahil ay maaari pa siyang mapuksa, at wala sa kanya ang mananatili. Samantala, ang isang pangkat na nakasuot ng kaakit-akit na damit ay nakatayo sa labas ng punong tanggapan ng isang tao. Sa kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga likuran, napansin nila ang eksena sa itaas ng Mount Martialis. Ano iyon? Ito ba ay isang langit na pagdurusa? Bakit maraming kulay? Isang makulay na pagdurusa sa langit. Hindi naririnig iyon. Maaari ba itong maging monsters na pinigilan ay nagdudulot muli ng problema? Hindi iyon posible. Nasil na sila sa espiritual na lambak. Gayunpaman, ang langit na pagdurusa ay nasa itaas ng Mount Martialis. Panipi. Habang ang lahat ay nakatitig sa langit na pagdurusa sa malayo, ang isang matandang lalaki na may puting buhok ngunit isang mukha ng Rodines ay lumakad palabas ng pangunahing bulwagan. Ang lahat ay agad na lumuhad sa kanyang harapan. "Sir," ang matatandang lalaki ay tumingin sa mga makukulay na ulap sa malayo na may solemn na ekspresyon. "Isang Martial Quasar langit na pagdurusa. Mayroon bang isang mahusay na talento na sumusubok na pagtagumpayan ang pagdurusa sa ating sekta?" Lahat ay tumahimik. Sa sandaling iyon, sinabi ng matatandang babae na kasama ng matatandang lalaki, "Iyon ay nasa itaas ng Mount Martialis, Ginoo." Panipi. Sumimangot ang matatandang lalaki at sinabing, "Mount Martialis. Tumingin tayo."
Pagkatapos magsalita, ang matatandang lalaki at isang pangkat ng mga tao ay nawala agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5876. Sa isang tiyak na ipinagbabawal na lugar ng Mount One, mayroong isang nakamamanghang magandang babae na nakasuot ng puting balabal na nakaupo sa itaas ng isang Snow White Lotus. Ang kanyang mga mata ay sarado, at ang mga puting inskripsyon ay nakapaligid sa kanyang katawan. Kasabay nito, mayroong isang hugis itlog na ilaw na kalasag sa paligid niya. Siya ay nagkaroon ng isang mahinahon na ekspresyon at radiated na may isang pambihirang aura. Ang makapal na mga ulap ng pagdurusa ay natipon sa itaas ng kanyang ulo, at ang kidlat ay sumabog sa kanila. Sinubukan ng saintes ng sekta ng Timaeus na pumasok sa ranggo ng Euryswanzale. Ang sekta ng Timaeus ay gumawa ng maraming mga paghahanda upang matiyak na na-overcame niya ang kanyang pagdurusa. Nilinis nila ang isang malawak na ipinagbabawal na lugar at may 4 na matatanda na protektahan siya. Hindi mabilang na mga elixir ang inilagay sa harap ng sekta ng Timaeus upang matulungan siya sa pagdurusa. Ang mga ulap ng pagdurusa ay puno ng enerhiya, ngunit ang kidlat ay hindi kailanman sinaktan. Ang isa sa mga matatanda na may kulay abo na buhok ay tumayo sa walang bisa at biglang nagbigkas, "Ano iyon?" Ang iba pang 3 matatanda ay nakataas ang kanilang mga ulo ng sabay-sabay, at ang kakilakilabot ay agad na sumabog sa kanilang mga mukha. Ang mga ulap ng pagdurusa ng Quasar ay lumulutang at agad na kinain ang mga nasa itaas ng ulo ng saintes. Sumigaw ang kulay abo na may buhok na nakatatanda, "Ito ay masama." Ang Quasar na langit na pagdurusa ay nilamon ang pagdurusa ng makalangit ng santo. Mayroong isang powerhouse na may masasamang hangarin sa loob ng aming sekta. Magtakda ng isang porma sayon at protektahan ang santo. Nang matapos siyang magsalita, 7 makulay na welga ng kidlat ay nahulog mula sa kalangitan. Boom! Tandang padamdam. 7 magkakasunod na rumbles ang lumusot, at ang santo ay nakulong sa loob ng mga kidlat ng kidlat. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay dahan-daang bumangon sa kalangitan. Saintes, ang kulay abo na may buhok na nakatatanda ay tumawag ng frantically at lumokso pasulong. Bago siya makalapit sa Quasar langit na pagdurusa, sinaktan siya ng isang supernatural na puwersa. Elder Brecken, isang babaeng nakatatanda ang tumalon sa hangin at nahuli ang puti na may buhok na puti. Ang puti na buhok na nakatatanda ay naglabas ng isang bibig ng dugo, at pagkatapos ay itinuro niya ang saintes na may nanginginig na daliri. Ang Quasar langit na pagdurusa ay sinusubukan na makidnap ang santo. "Dapat nating ihinto ito, panipi." Sinabi ng babaeng nakatatanda na walang magawa, "Hindi natin ito mapipigilan." Iyon ay isang langit na pagdurusa. Ang mga matatanda ay napanood na walang magawa habang ang Quasar langit na pagdurusa ay inalis ang santo. Ang Quasar langit na pagdurusa ay kumalat sa buong sekta ng Timaeus. Sa isang dulo ay si James, at sa kabilang banda ay ang santo. Ang dalawa sa kanila ay tinakpan ng siksik na kidlat ng Quasar langit na pagdurusa. Ang dalawa ay nakaupo sa mga katulad na posisyon at mukhang mga mahilig na naghiwalay sa distansya ngunit malapit pa ring konektado. Ang Quasar langit na pagdurusa ay kumakatawan sa pagnanasa para sa bawat isa. Mula sa labas, ang dalawa ay tila hindi nabalisa ng Quasar langit na pagdurusa. Gayunpaman, sila ay talagang nasa ilalim ng patuloy na pagpapahirap. Ang kapangyarihan ng Quasar langit na pagdurusa ay higit pa sa isang normal. Si James, na dumaan sa pagsusumikap ng masakit upang mapahusay ang kanyang pisikal na katawan, ay nagpupumilit sa ilalim ng Quasar na pagdurusa sa langit. Ang kanyang mga buto ay nakalantad, ngunit tinitiis pa rin niya ang pagdurusa. Ang kanyang mga meridian at buto ay nasa matinding sakit mula sa Quasar langit na pagdurusa. Kahit na, hindi sumuko si James. Sa kanyang malakas na tiyaga at pandama, nakita niya ang aura ni Thea. Matapos mahanap siya, ang kalooban ni James ay upang mabuhay at pagtagumpayan ang Quasar langit na pagdurusa ay lumakas. Thea, panipi, biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Inilipat niya ang kanyang mga paa at pinaghiwalay ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay naglakbay kasama ang Quasar langit na kapigatian at tumungo patungo sa saintes ng sekta ng Timaeus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5877.
Ang quasar langit na kapigatian ay patuloy na inaatake ang kaluluwa ni James. Ito ay natitisid at nahulog ngunit bumangon muli at hindi na tumigil sa pagtakbo patungo sa Saintes. Ang mga powerhouse ng sekta ng Timaeus ay napanood sa pagkabigla. Maaari mo bang gawin ang isang bagay na tulad nito habang dumadaan sa isang langit na pagdurusa? Ang kanyang kaluluwa ay tumatakbo patungo sa santo. Ang aking kabutihan. Matagal na akong nabuhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na ginagawa iyon sa isang pagdurusa. Alamin kung sino ang dumadaan sa pagdurusa sa Mount Marty Alice. Kung magpapatuloy ito, makakasama ba ng ating hadlang ang pagdurusa? Dapat tayong makialam. Kahit na ito ay isang langit na pagdurusa, hindi natin ito papayagan na sirain ang ating sekta. Intervene. Paano tayo makikialam? Kahit na si Elder Brecken, na nasa ika-9 na pagdurusa ng Eurus One rank, ay hindi malalapit. Paano tayo makikialam? Habang tinalakay ang mga powerhouse, ang kaluluwa ni James ay naglakbay sa pamamagitan ng quasar langit na pagdurusa at dumating sa harap ng Saintes. Ikaw ba talaga, Thea? Ang hiwalay na kaluluwa ni James ay nagsabi ng isang nanginginig na tinig. Biglang binuksan ng Saintes ang kanyang mga mata at natigilan upang makita ang kaluluwa sa harap niya. Sino ka, panipi? Ang kaluluwa ni James ay kumalas at sinabing, alam kong hindi mo ako naaalala, ngunit natutuwa akong sa wakas ay nakita ka ulit. Ngayon ay tiwala ako na ibalik ka. Inaasahan kong nanalo ako sa iyong puso, at mananatili kaming magkasama magpakailanman. Matapos ang pagsigaw ng kanyang huling mga salita, ang kaluluwa ni James ay nawalan ng quasar langit na pagdurusa. Napanood ng Saintes ang nalilito. Sinusubukan lang niyang malampasan ang kanyang pagdurusa at pagbutihin ang kanyang ranggo sa paglilinang. Gayunpaman, ang isang tao na humahabol sa kanya ay napunta sa mahusay na haba upang maipahayag ang kanyang pag-ibig. Natagpuan niya ang lalaki na mabaliw. Samantala, nadama ni James na ang kanyang mga ligaw na kilos ay nagkakahalaga. Kahit na panang-anib niya ang kanyang buhay at kaluluwa na gumawa ng isang bagay na matapang, mabuti para sa kanyang kaluluwa na matiyak tungkol sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapareha. Si James, na nakapaloob pa rin sa quasar langit na pagdurusa, sa wakas ay lumipat. Kinaladkad niya ang kanyang walang karne na katawan at tumayo sa loob ng quasar na pagdurusa sa langit. Inunat niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Pinabagal ng puwersa ang pag-atake ng quasar langit na pagdurusa at mabilis din na tinipon ang mga Genesis cores sa paligid ng Saintes. Binuksan ni James ang kanyang bibig at pinaikot sa lugar upang ubusin ang mga Genesis cores na lumulutang sa paligid niya. Kaagad pagkatapos, ang kanyang laman ay agad na lumaki. Boom! Tandang padamdam. Ang mga malakas na rumbles ay sumabog mula sa kalangitan muli. Ang quasar langit na pagdurusa ay muling umaatake kay James. Sa oras na ito ay mas makapangyarihan at patuloy na pinipigilan siya. Ang bagong nabawi na katawan ni James ay nasugatan muli. Mabilis niyang nilamon ang ilang higit pang mga cores ng Genesis, at gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng quasar langit na pagdurusa ay agad na hiniwalayin ang kanyang laman. Ang parehong senaryo ay paulit-ulit na na-replay. Nagawa ni James na mabuhay kasama ang parehong taktika. Sa huli, ang quasar langit na pagdurusa sa itaas ng ulo ng santo ay nawala. Ang quasar langit na pagdurusa sa itaas ng sekta ng Timaeus ay unti-unting lumubog habang tinanggihan ni James ang mga alon ng pag-atake. Ang mga powerhouse na napanood sa pagkamangha. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga nangungunang powerhouse na nakaranas ng hindi mabilang na mga pagdurusa sa langit. Gayunpaman, hindi pa sila nakakita ng isang pagdurusa tulad ng pinagdadaanan ni James. Sa sandaling iyon, ang katawan ni James ay pinahusay ng quasar langit na pagdurusa. Tumalikod siya, at bigla, naging ginto ang kanyang katawan. Inaktibo ni James ang kanyang trump card, ang banal na form ng Marcy Ice Combat Form. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5878. Isang spectator ay nagsabi, "W ano iyon? Isang gintong katawan. Paano sinusubukan ng isang magsasaka na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ranggo ng Eurus One na may kakayahang gumamit ng isang gintong katawan? Sino ang lalaking iyon?
Ang Mount Marty Alice ay malapit nang gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili ngayon na mayroon silang napakalakas na alagad. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay nagsect habang nakikinig siya sa mga talakayan ng mga powerhouse. Ang iba ay walang gana, ngunit hindi siya. Maaari niyang sabihin na naaktibo ni James ang banal na form ng labanan ng Marcy Ice. Nagulat siya na bukod sa tagapagtatag, mayroong isa pang pinagkadalubhasaan ang pangalawang form ng labanan sa Marcy Ice. Nagbulong siya sa kanyang sarili, maaari ba siyang bumalik? Samantala, nahuli ni James ang Quasar Lightnings gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Kapag ang maraming mga Quasar Lightnings ay nahulog, biglang umungol si James, break. Ang kanyang bingi na boses ay kumalat sa buong kalangitan, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang gintong katawan. Agad, ang malakas na rumbles ay nagmula sa kalangitan, at ang mga Quasar Lightnings ay kumalas. Ang kakilakilabot na puwersa ni James ay lumakas din sa kalangitan sa itaas ng Mount Marty Alice at sinira ang pagbuo ng sekta ng Timaeus. Ang mga bundok at bakuran ay nagsimulang manginig. Ang puwang ay basag, at isang pagbulusok ng masasamang aura ay lumusot sa buong sekta ng Timaeus. Ang mga powerhouse spectating ay kinuha sa pamamagitan ng sorpresa at nagmadali na pinalipat ang kanilang mga kapangyarihan upang pigilan ang aura. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay ang isa lamang na nanatiling hindi gumagalaw sa malakas na hangin gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Matapos lumipas ang masamang aura, ang paligid ay bumalik sa katahimikan. Ang Quasar langit na pagdurusa na sumakop sa sekta ng Timaeus at ang mga ulap ng pagdurusa sa Quasar ay nawala din. Ang gintong hiyo sa katawan ni James ay nawala din at bumalik sa normal. Ang kanyang bruised at nasugatan na katawan ay nahulog mula sa langit. Si Perthicus, na nakasaksi sa lahat, ay nagmadali na lumukso sa kalangitan at nahuli ang walang malay na katawan ni James. Pagkatapos, siya ay tumungo ng tuloy-tuloy sa lupa. Mayroon ka talagang mga kasanayan upang may backup ang iyong pagmamataas. Tumalikod si Perthicus at malapit nang umalis kasama si James nang ang isang malilim na figure ay sumabog sa walang bisa at huminto sa harap niya. Ito ay walang iba kundi ang pinuno ng sekta ng Timaeus. Agad na lumuhad si Perthicus kasama si James sa kanyang mga kamay at binati ang pinuno ng sekta ni Timaeus, Sir. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay hindi pinansin ang mga pagbati sa Perthicus. Siya squatted at hinampas ang mukha ni James. Pagkatapos, sinabi niya, ito ay isang himala. Ang iba pang mga powerhouse ng sekta ng Timaeus ay nakarating din sa pinangyarihan. Lahat ay nagtipon-tipon, mausisa na makita ang taong nagdulot ng napakalaking eksena. Mukha siyang bata. Ano ang isang kakaibang kaso? Panipi. Bakit nakakaramdam ako ng isang kakilakilabot na aura mula sa kanya? Panipi. Na-recruit mo lang siya kamakailan, o matagal mo na siyang sinasanay, G. Walt. Siya ay isang napakakagiliw-giliw na magsasaka. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya upang mag-mount ng armas? Paano natin hahayaan ang gayong talento na binata na pumunta sa Mount Weapon? Kung pupunta siya kahit saan, dapat itong maging isa. Nadama ng Perthicus ang pagkabigo sa pakikipag-chat ng mga nakapalibot na powerhouse. Gayunpaman, ang Mount Marty Alice ang pinakamahina sa sekta ng Timaeus, kaya wala siyang sinabi sa mga bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5879. Pagkatapos ng pangkat ng mga powerhouse na natuklasan na si Mount Marty Alice ay may tulad na may talento na alagad, nais nilang agawin siya. Natagpuan ng Perthicus na hindi makatuwiran. Niyakap niya ng mahigpit si James sa kanyang mga bisig, tumayo, at sumigaw, siya ay isang elder of Mount Marshall ay. Walang pinapayagan na dalhin siya. Kaagad pagkatapos, ang iba pang mga powerhouse ay nagsimulang mangutya sa Perthicus. Samantala, ang saintes ng sekta ng Timaeus, na nagtagumpay din sa kanyang langit na pagdurusa, ay napanood mula sa malayo at hindi sumali sa karamihan. Ang kanyang mga mata ay naayos kay James habang naalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ng kaluluwa sa panahon ng pagdurusa. Inaasahan kong nanalo ako sa iyong puso, at mananatili kaming magkasama magpakailanman. Ang saintes ay nag-iisa lamang na nakakaalam na bukod sa unang alon ng Quasar langit na pagdurusa, ang kasunod na mga pagdurusa ay walang kinalaman sa kanya.
Nais niyang malaman kung anong uri ng tao ang makatiis sa mga pagdurusa upang matiyak na pumasok siya sa ranggo ng Yuriswanzel na hindi nasugatan. Noong nakaraan, nakaranas siya ng maraming mga pagdurusa sa langit. Ang mga matatanda ng sekta ng Timaeus ay palaging protektado sa kanya, subalit hindi pa siya nagkaroon ng madali ngunit kapanapanabot na pagdurusa dati. Nagtataka ang santo tungkol sa pagkakakilanlan at pinagmulan ng mahiwagang tao, na nagtataka kung bakit hindi pa niya ito nakita sa sekta ng Timaeus dati. Subconsciously, ang Saintess ay naintriga ni James. Ang isang nakatatanda na may mahabang sideburn ay biglang nagsabi, "Ayaw mo bang bumaba at tumingin?" Umiling-iling si Saintess at sinabing, "Hindi na kailangan. Bumalik tayo, Elder Webb." Panipi. Pagkatapos magsalita, nawala ang santo sa walang bisa kasama ang ilang mga matatanda. Samantala, isang pulong ang naganap sa Mount Marty Alice. Inutusan ng pinuno ng sekta ng Timaeus na panatilihing lihim ang lahat na nangyari. Ang sinumang tumagas sa isang mundo ay hindi maliligtas. Ang mga salita ng sekta ng Timaeus ay ganap at hindi maaaring tanggihan. Matapos mapalayo ang iba pang mga powerhouse, ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay lumingon sa Perthicus at tinanong, ano ang kanyang pangalan? Hindi ko alam. Umiling-iling si Perthicus sa takot. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay sumimangot at tinanong, hindi ba siya ang iyong nakatatanda? Ang mga binti ni Perthicus ay nagpunta sa goma, at lumuhad siya sa lupa, na nagsasabing, "Ekstremo ako, Ginoo." Pagkaraan nito, ipinaliwanag ni Perthicus na dinala ni Haltruet si James at ang kanyang mga kaibigan sa Mount Marty Alice. Tumanggo ang pinuno ng sekta ng Timaeus bilang tugon, na tila may mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Alagaan mo siya, at huwag ipaalam sa kanya na narito tayo. Kailangan nating siyasatin siya bago magpasya kung ano ang gagawin sa kanya. Itinaas ni Perthicus ang kanyang ulo at tinanong ng mabilis, ano ang tungkol sa kanyang nakatatandang posisyon. Sumagot ang pinuno ng sekta ng Timaeus, hayaan siyang panatilihin ito, at tretuhin siya ng magalang. Siya ay natatanging may talento. Siya ang magiging pinakadakilang haligi o pinakamasamang kaaway sa hinaharap. Dapat mong malaman kung ano ang gagawin. Panipi. Kaagad na nakakautaw ang Perthicus at sinabing, naunawaan. Mangyaring panigurado, Ginoo. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay lumingon gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Matapos gumawa ng 2 hakbang, sinabi niya, ang Mount Marty Alice ay bibigyan ng pagdaragdag ng 3 bituin. Magreranggo ka kaagad pagkatapos ng Mount Weapon. Pagkatapos magsalita, nawala siya mula sa lugar. 3 bituin. Ranggo kaagad pagkatapos ng Mount Weapon. Dumiretso si Perthicus, hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Matapos ang pag-ungol sa kanyang sarili, biglang sumabog si Perthicus. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5880. Nagulat ang Timaeus sect sa matagumpay na pagdaig ni James sa Quasar Heavenly Tribulation. Gayunpaman, pinagbawalan ng kanilang pinuno ang sinuman na mag-leak ng insidente. Kaya naman, ang mga alagad sa ilalim ng nabura ang mga alaala ng Yuriswandale Ranks 9th Tribulation. Samantala, ang mga elder at peak masters na nakakaalam ng katotohanan ay inutusan na huwag magsalita tungkol sa insidente o kahit na subukang agawin si James mula sa Mount Marshall ay. Pagkatapos, isang grupo ng mga powerhouse sa Yuriswandale Ranks 9th Tribulation ang nagtulungan upang reformahin ang nabasag na porma sayon sa paligid ng kanilang sekta sa kapinsalaan ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Ang balita tungkol sa insidente ay pinigilan at nakontrol halos kaagad. Maliit na grupo lamang ng mga tao. Nalaman ito, at nagpatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang banal, na personal na nakaranas ng kapigatian kasama si James, ay patuloy na nag-iisip tungkol sa pangyayari. Sa pinakamataas na tuktok ng Mount 1, ang pinuno ng Timaeus sect ay nagpabalik-balik sa kanyang mga kamay. Sa likod niya, para sa isang may karanasan at may gulang na magsasaka na tulad niya, ang makita siyang balisa at galit. Isang bihirang tanawin. Ang dahilan nito ay ang sekta ng Timaeus na santo. Ang banal ay palaging maayos at masunurin. Gayunpaman, gusto niyang talikuran ang kanyang posisyon bilang ang saintess ng Timaeus sect at sumali sa Mount Marty Alice bilang isang ordinaryong disipulo.
Pakiramdam ng pinuno ng Timaeus sect na parang nabaliw ang santo. Siya ang pinagpipitaga ng santo ng Timaeus sect at nais na talikuran ang kanyang walang katapusang mga mapagkukunan upang sumali sa Mount Marty Alice. Ito ang unang pagkakataon na nagalit sa kanya ang Timaeus sect leader. Hinailan niya siya palabas ng main hall. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging determinado ang santo sa kanyang desisyon. Lumuhad siya sa labas ng bulwagan at tumanggi. Umalis, pinipigilan siyang umalis. Sa sandaling iyon, pumasok sa bulwagan ang isang magandang babae na nakasuot ng itim at puting damit. Sir, Kuya Laila, lumingon ang pinuno ng Timaeus sect at nagtatakang nagtanong, hindi mo ba binabantayan ang Demon Prison? Anong ginagawa mo dito? Sagot ni Laila, paano ako hindi makakabalik pagkatapos ng ganoong kalaking insidente sa ating sekta? What's with the Quasar Heavenly Tribulation? Kumunat ang noo ng pinuno ng Timaeus sect sa kanyang tanong. Narinig mo ang tungkol dito kahit na mula sa Demon Prison. Tumanggaw si Laila at same time na sinabi, ang Quasar Heavenly Tribulation ay kumalat saan man sa loob ng ating pagbuo. Naturally, nakita namin ito nangyari. Naapektuhan din ang mga nakakulong na demonyo at nagsimulang sumamba sa Quasar Tribulation Clouds. Ang ilan sa kanila ay kumilos ng napakakaiba. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang isang malaking kaganapan. Huminga ng malalim ang pinuno ng Timaeus sect at nagsabi, ang mga demonyo ay sumasamba. Ang binata ay, ang pinuno ng Timaeus sect ay may kakilakilabot na premonition sa kanyang puso. Sa mga demonyong sinusupil sa Demon Prison, ang pinakamahina ay nasa Yeres 1 Zalem. Ikalimang kapigatian ng ranggo. Mayroon ding ilang makapangyarihan sa Yeres 1 Zalem ranks 8. Kapigatian. Ang mga demonyong nakulong sa loob ng Demon Prison ay sapat na para gumawa ng kalituhan sa Timaeus sect. At magdulot ng kaguluhan sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Kapag may kumokontrol sa kanila, gagawin iyon. Maging isang malaking sakuna para sa Genesis Worlds. Hinawakan ng pinuno ng Timaeus sect ang kamay ni Laila at sinabing, ikaw ang aking pinagkakatiwalaang elder. Bagamat, ikaw ang pinakabata, ikaw ang pinakamatalino at may kakayahang matanda, novel drama. Dapat mong maunawaan kung gaano kalaki ang tiwala ko sa iyo mula noong binigyan kita ng pangangasiwa sa Demon Bilangguan, na independent sa iba pang 7 bundok. Tumanggaw si Laila at sinabing, syempre, sir. Hindi ko hahayaang may mangyari sa Demon Prison. Gayunpaman, ikaw, dapat ipaalam sa akin kung ano ang nangyari. Nakaharap sa nagtatanong na tingin ni Laila, ang pinuno ng Timaeus sect ay same time na tumalikod at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya.